good to us. Nakaingon na baka nga ang Ginoo sometimes bad diya sa imong kinabuhi? Sigurado ko nga kita siguro mao'y siging mabad, pero ang Ginoo wa gyud mabad sukad sa atong kinabuhi. God is always good. Kaya nga congratulations sa matag usa bisan niya mga ni-take og civil service exam. Upat ni sila ka mga Baptist nga ning take og civil service exam, puro wa ka pasar. Congratulations ninyo because God is good. That's for your own protection. Kaya nga naman, basic, makapanarbaho na nyo maglayo, hangtod nga, makalimot mo tungkol sa busy, hangtod nga din, ano, makapangalagad sa Ginoo, sayang. Ang Ginoo makahatag ninyo labaw pa anang pagkapasar sa ini kind of exam. Basta mag-faithful lang yun hangtod sa pagbalik as much as possible. Philippians chapter 3 verses 13 and 14, manindog ta. Ato ning pagadunganan sa pagbasa. Philippians chapter 3 verses 13 and 14. Sinulat ni Apostol Paul ngadto sa mga Kristohanon nga mga luwas, daghan biyang mga Kristohanon nga di luwas. Gaangkon mga Kristohanon mituo po ni Kristo, pero wa man makadawat nga manuluwas, di wa maluwas. Gitawag og fake nga pagka-Kristohanon. Pero kita nga nagtuo sa Bible, disciples indeed, tinuod yun nga mga tinunan. Atong dungan nagbasa Philippians 3:13 o 14. Kunaan mo, atong dunganan, ready, read. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Ngatong isgutan karon is about moving forward. Dalaygon ka Ginoong Dios walay katapusan. Amahan nga balaan, salamat sa imong mga pulong, Holy Spirit of God, dagay mig mensahe, gamit ang gusto mong alagad, speaker one's heart, nga makatabang nina mo, nga magpadayon, nga may kalipay. Dalaygon kaya great be with us. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, makapanglingkod. Ang makapadayon, katong malipayon sa iyang gibuhat. Ang malipayon diya sa iyang pagpangalagad, kaya nakasabot sa kaayo sa Ginoo nga always good siya sa ato. Mao'y magkapadayon kay katong mga tao nga naglakaw, nagbuhat bisan unsa imong gihimo nga wa kay kalipay, maundangan gyud nimo. Kay wa magkalipay. Therefore, we need more knowledge from the Word of God aron makasabuta how safe we are in the hand of the Lord. Okay, so balik ka na to ang atong isgutan karon is about moving forward. Ibig sabihin, padayon, abanti sunahan. Matod pa ni Jesus Christ, walay tao nga nakakupot nagsugod sa daro. Nang daro ba? Magdaro ba? Nagkupot nagsugod sa daro. Unya magpunay panglingi sa likod nga angayan sa gingharian sa Dios. Gamit lang to niyang illustration. Pasumbingay itong istorya. Illustration, masabtan dayan na to. Nga, kung magdaro ka, kung saan nimo pagdarog tarong, kung nagpunay kag lingi sa imong likod, di ba lubitan magdaro ta nga naabi atay gisunod anong linya-linya. Nya karon ang panglingi kag likod, gabalik-balik raw nya ka sa imong agi. Hindi ka mo abanti na sunahan. Mo na magtanaw jud ka sa imong agi ana. So ingon po niya the same. Ang Kristohanon nga nakasugod ng pangalagad kay nakadawat na ni Kristo nga yang manuluwas, gibutang na sa church because the Lord added to the church daily such as will be saved. So, ibig sabihin, nakaangko na sa kaluwasan sa Dios diha kang Kristo Jesus, gibutang sa church ang purpose sa manalagad. That's the very purpose behind ngano nga gibutang ta sa church for Christian service, because the church is God's agency for Christian service. Unya karon magpanglingi pa ta sa ato mga gikahangawaan nga mga naandan nga mga habitual activities noong araw, sama sa pagpadayon sa kailayan, paglingaw-lingaw sa kalibutan, apil na mga bisyo ba na to, whatever nga dili kabubuton sa Ginoo. Ingon ang Bible, dili tatako sa gingharian sa Dios. That is referring to service, not heaven.
No, basta makayo mo nga ang gimin na langit dayon. Dili biya pagpangalagad ang pag-adtog langit. Gasabi na sa Dios pagdawat ni Jesus. Pero gusto lang niya mga lagad ta kay nga naman makita na to sonahan. Okay? So dunay mga rason nganong kinahanglan ta mo go forward o mo move forward because atong hisgutan moving forward. Okay? Dunay tulo ka mga butang we have to consider why nganong kinahanglan kita mo go forward ta. Number one, because of our Christian education. Graduation. Education maning naabot Sunday school. Nagsimba ta kanunay. Education yan, ibig sabihin gatuon ta ka-study ta, but ang atong graduation ba? Naman tayo graduation, God? No. Now tayo graduation. Our Christian graduation. Unsa pa gyud? Number two, because of our church Great Commission. Gibutang ta sa church na ay Great Commission, apil kita na. Magpakialam jud ka sa Great Commission. Kay basin og okay ra nang mga dili ta kapasar og mag-exam sa bisan unsang klaseng exam ning kalibutan, okay ra na. Pero katong diri na sa atong Great Commission, mas maayo gyud nga makapasar kita ani tanan. Okay? And then lastly, because of the crown God promised to us. Okay, ngano mo padayon gyud ta? Una mga kaigsuonan, because of our Christian graduation. Why? Our Christian graduation is not yet come. Wa pa moabot ang atong graduation. Mga estudyante paghapon ta hangtod karon, mga disciples, the word disciples means students. Mao nang padayon dito sa pulong sa Ginoo. Ingon pa ni Jesus Christ, if you continue in my word, then are ye my disciples indeed, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Kung magpadayon mo sa akong mga pulong, nang tinuod mo nga akong mga tinunan, huwag ka mo masayod sa kamatuoran, huwag ang kamatuoran magahimo kaninyong gawas nun. Isayan ka, luwas ta niya ginapos ang atong kasing-kasing, masubaanon kayo, daghang kayong tagabulanan. Pero kung nakaila lang ta sa Ginoo nga atong maluluwas, nga dili mo biya na to, gauban ka nun, ay relax ka, hibalo ka, nga in the hand of the Lord, with the Lord you are safe. Safety ka. So mao ni magkaigsunan, balik ka na to, ang atong graduation, wa pa mo abot, mga estudyante padayon pa sa pulong habang may buhay. Then ikinabuhi pod. Kaya nga no, ingon pa sa kasulatan, himua ang imong kaugalingon, nga tig buhat sa pulong, dili tig paminaw lamang, nga sa ingon, nagalimbong ka sa imong kaugalingon. Kasi ka, gabasa kag Bible, naminaw ka, nakaibalo ka, kay nakadungog ka, unyawa ni mo na ikinabuhi, nga para man na sa imong kaugalingong kaayuhan, galimbong yung sa imong kaugalingon. So magkaigsunan, moving forward. Why? Our Christian graduation is not yet come. So unsaon makapadayon ko, Pastor? Kalimtin ang naa sa imong likod. Unsay nagpanghawid sa imong likod, unsay nagpanggitik nimo sa kilid, kalimtin na, focus. Matud pa sa atong text, brethren, I count not myself to have apprehended. Mga igsoon, wala na ko isipa ang akong kaugalingon nga nakaangko na ako. Wa siya maghisgod og kaluwasan. Nagahisgod siya sa pagkahingpit na to. Diha sa Ginoo. Ang ibig sabihin nga wala pa siya makaadto sa langit. Wala pa siya makabatunog lawas nga di madunuton. Niya pa siya ning lawas na kurap. Madunuton, magsakit, mamatay, may kamatayon. Mo na ingon niya, wala ko mag-ingon, wala ko mag-isip nga naangkon ko na ang, in other words, wala ko mag-isip nga nahalangit na ko. Kaya wala pa magita mahalangit. Tagalangit ta, pero wala pa mahalangit. Gatukan yun siya pusol-pol sa tinood. E daghan kay mga abilidaran ng kalibutan na nga nagpangangkon nga di ka na kog langit, kapila na kog kabalik-balik sa mansion sa langit. Ana pa gyud. Prisuhon pa, oray kagawa sa rehas. Unya, gabalik-balik na kog langit. Daghan na ba po kay mituo. Si Paul man kay sunan wa no ihinto nga tinarong nang iya. Ancho wa pa mo ko malangit. Wala ko mag-isip nga nahalangit na ko. Nabatunan ko na gyud ang ito ang langit or incorruptible body. Ingon pa niya, but this one thing I do. Ano, kining usa ka butang akong gibuhat, forgetting those things which are behind. Akong gikalimtan kanang mga butang nga naa sa akong likod. Kaya nga naman, mao man ay makadisturbo.
Ingon ni Jesus Christ, siya nga nakasugod nagkupot sa daro, nagpanglingi sa likod, dili tako sa gingirian sa Dios. In other words, mga lagad ta sa Ginoo, pero daghan pa tang gikabalakan sa kinabuhi, kaya nga di ka ka-concentrate sa pagpadayon, kaya daghan pa kang gikabalakan sa kinabuhi. Pasaan di ang Ginoong musulbad sa imong kabalaka, siguro alag-alagad siya. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all things we need will be added, as Jesus said, mga kaigsuonan. Okay, so inaot nakita na to. So, ibalot na tagalang ita. Bible nagsultihan na. Daghan mga Kristohanon, gaangkon Kristohanon, pero wak kay balong mahalangit. Fake nga pagka-Kristohanon. Eh kung talagang Kristiyano kayo, bakit hindi mo alam nga mao ato kag langit? Kung talagang naan si Kristo sa imo, kung nahibalo ka nga, iya ako sa Dios. Nganong di makakahibalo nga malangit ka, nga iya magkaka sa Dios. Pero ikaw nga naglingkod diha, nahibalo ka mo ato kag langit, kay nahibalo ka nga iya ka sa Dios. Nga naman, gibate, dili ni pagbati ang kamatuoran. Ang kamatuoran is what the Bible says. Mahanaw pang langit o ngayuta, ang pulong sa Dios dili gayud mahanaw. Ang pulong sa Ginoo nagingon, kaya nga atong pagkalumulupyo ato sa langit. Nga niini nagapaabot kita sa itong maluluwas na someday mo balik siya, aron iyang ilisdan kining ato makasasala nga lawas, aron mahisama ni someday sa iyang mahimayaon nga lawas. So mga kaigsunan, moving forward, abante. Ayaw pa disturbo sa mga problema o sa imong mga failures noong araw. Nakalimta na sa Ginoo to, gipangayuan naman kanimo pasaylo. Ug naayo pa pangayo pasaylo, pangayo nagpasaylo. Dayon undangi ka na mga bad sa kinabuhi ko naa pa. Kaya nga naman, kung ang Ginoo wants mo pasaylo, iyan ang kalimtan. Kalimtan na sa Ginoo. So mga kaigsunan, balik ka na to, moving forward. Padayon sa pagpangalagad sa Ginoo igsoon. Why? Because our Christian graduation is not yet come. Wa pa ta mo graduate mga kaigsunan. Wa pa mo abot ang atong Christian graduation because wa pa mo balik si Jesus. But I believe hapit na siya mo balik. Tanawa mga linog doon, kada adlaw halos galinog sa Pilipinas. Wag yung goy, nadunggan dito ang gipang post sa Facebook nga gipang linaw nga rin, ay magmaya ka marin ang puno kasi disgrasya ang gano'n Diyos man kanimo bulan ni kasi magbabay nga tanang bulan tungian Jesus ang tamrenan kasi Diyos gapo mo ay mamangkasala aman na mga naglangit wag gi usa na ginana puro gi direct sila dili ka ma-direct nga gyug-gyug nagbayaw gipang hagbong na naman kisa may diretso na Ginoo Lord Lord tama na Lord da bisan asa gid ako nadunggan, ibig sabihin sakto na pag-abot sa kalamidad, Ginoo gid masampay, masakto man lagi pagtuo lagi. Di man lagi nay sakto ninyo diha. Noy. Wala roy. Kaya naman hasta ilang mga suntin ninyo tuan nga bali na to nang naligid na. Mahusto man lagi doktrina lagi linugon. Halos kada adlaw galinog ang atong nasod. Ibig sabihin murag malapit na talaga ang Ginoo na to, hapit na gidugay. Pero mga lagad sa takay basig dugay-dugay pa. Sakay sa flying car ani. Bitaw, wala pa gyud sa to pa, wa pa man padayon lang gid sa. Kaya nga naman our Christian graduation is not yet come. Number 2, our church Great Commission is not yet finished. Wa pa man ang Great Commission. Ikaw giluwas sa Ginoo, gibutang ka sa church, bisan ka mo nga wa pa mabaptize, pero nakasabot mo sa kaluwasan, nakadawat mo ni Jesus. If you are saved, this is your real church, you believe it or not. Nga naman, birds of the same feather flock together. Kung tagalangit ka, nan kuyog sa mga tagalangit, ayaw sa taga-impyerno. Gamay ra ko pastor, di ni padaghanay si Jesus nagingon, lapad ang dalan kapadulong kalaglagan. Ug daghan silang gapadulong sa kalaglagan. Juta lang ang gapadulong sa kinabuhi. Anong ganahan man sila dito? Kay kasi dito walay badlungay bisyo. Kay dito magbisyo tatanan pwede. Kaya nga naman patuyang gyud ingon pa sa Bible ha patuyang gyud. Kay nga naman sama mo sa baboy gipasawag ayo pero ihawon ra pud ay. Na. Ibig sabihin patuyang ta ni kalibutan na kudya ka dito kay layan dito patuyang sa kinabuhi. Pagkahuman mga impyerno ra pud ay. Ingon din uban, alkansin yung Ginoo no? Kay gamay ra kaayo nadala sa langit unya ang madala sa yawa pitindaghana. Lupig man Ginoo mas daghan mga followers sa Satanas. Baka
Bisang pagpila kadaghan ng mga tug impierno, pagabot lang impierno, kundi sila mo tuo sa kaluwasan dinhi, pagabot sa impierno, magsisimba na sila sa Ginoo. Saon, simbahon nila Satanas, na mismo Satanas magpingit sa kasakit adlaw o gabi. Paglantaw na mo simba pagana, nga maoy nakadamay nila pag-atog impierno. Nya bubisita ta Brad Antonio dito sa impierno, kay kuyog ta sa Ginoo, ingon ang Ginoo, Pastor Verano, Antonio, go with me ato sa impierno. Paglantaw na to sa mga manlulutos, ito ara. Hapa dayon sila nito, si Satanas mismo mag-una hapa, kuyog man atong Ginoo. Mo nga dayon si Satanas, Lord Jesus. Sa kaniadto wala niya ingnaana. Jesus is the Lord. Ingon ang Bible, maninggit ang mga tao sa langit, sa yuta, o bisan tungto sa ilalom sa yuta, that Jesus is the Lord for the glory of God the Father. Because Jesus said, I and my Father are one. Kaniadto gitintal pa ni Satanas si Jesus after sa baptism ni Jesus. Gitintal pa ni Satanas si Jesus, pasimbahon pagidunta ni Satanas. Ingon si Jesus, mo'y simbaha ang Ginoo nga imong Dios. In other words, ako man imong Dios, ako imong simbahon. Pero wala gid siya mong simba si Satanas. Hamtod na lang siya mihawa. Kaya nga naman, determinado gid siya. Kaya nga naman, di pa panahon niya. Pero sa diya mo adto na nag-impierno, musimba na na. Ug tanang mga tao nga nang patuo niya tuwag impierno, musimba na. Ug tanang mga demonyo, musimba na pud niya sa Ginoo. Yakin sa may alkanse. Nakin sa may alkanse. Mas maayo pa tang wa mga impierno hintuo na lang dayon aron di na ta mga adtog impierno. Amen. Amen. Langit at dito. Magsimba ta sa Ginoo dito sa langit uban sa paraiso, kalipay uban sa Ginoo. Ug sa bala mga anghel, di kay magsimbang tuod pero sa impierno. Ini kanta masudipan pa usay kinagawas ng ulod sa iyang ilong ug sa dalungan. Kaya nga naman ang impierno ingon ang Bible kalayo nga walay pagkapalo ulod nga dili mga matay. Grabe mga kaigsunan. So balikan na to, our church great commission is not yet finished. Kaya nga we have to move forward. Padayon ta, ayaw ka discourage sa bisan unsang discouragement sa kinabuhi. Remember, a quitter never wins, a winner never quits. Matod pa sa atong text, brethren, I could not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching for those things which are before. Buti pa sa buton sa pay mahimo na to karon nga buhi pa ta hangtod moabot ang Ginoo. Unsa may atong himuon bilang church, body of Christ, people of God, do na tay great commission. Unsa atong great commission? I-rescue ang mga tao worldwide. Nga naman, tungod kay ang matagkalag sa tao mahal pa sa tibuok kalibutan. Kining atong mga butang ug gihaguan sa kalibutan, usahay daghang mga Kristiyano nga tungod sa kabisi ani kalibutan na pagpangitag kwarta, wala na noon ma-involve diha sa pagpangalagad sa Ginoo, labi na sa pag-rescue sa mga kalag sa mga tao. Diin si Kristo mismo minaog aron mamatay sa ilang sala. Nga niini kita mismo nakaangkon sa mong kaluwasan kay mituo ta sa may balita. Ingon ang pulong sa Ginoo, ang kalag sa tao mahal para bana sa tibuok kalibutan mga kaigsunan. No wonder why ang atong igsuon missionary Brian may assistant before karon tuo ang Manila nag-prepare kay mo ato na pagawas God willing ampo na to by this year ma-meet ang iyang need aron makabalik din siya India kay daghang nang inahanglan niya dito. Yung missionary na tong isa nga kaming nag-interview na po siya sa president dito sa ABC sa Manila adtong aging adlaw. Unya paadtuon siya dito by February pa noon pakuyugon ra ba pud ko. Pero di pa ko kasyuro mo ko yung ko. Basta nga, hindi naman po mag-video call daw may. Interviewon ko papel. Wato o Africa. Mga kaigsunan, kanindot ra kayo sa Pilipinas o kari mag-mission. Nga itong adto yung Africa. Mo naging nga God's will be done. Kasi kung panawagan na sa Ginoo, di na pwedeng balibaran. Kalisod po na ng dapita. Dili pa nimo kaila, di pa kay mo magkasinabtanay. Kaya ang ilang istorya, takla sagol, pang English nila, halos di masabtan. Akong maestra sa Bible School, Major of English magido. Pero pag adto niya sa Amerika, permiro gini nga to, nagalisod biya ko. Nagalisod eh. Kaya nga naman, kanang ilang mga inistoryahan, tuman-kais lang kayo. Pero maanad ra nung una. Kung gitawag sa Ginoo, maanad ra kadugayan. O
dili man ni mga maayong laki ning ato ang mga missionary. Pero mao may gitawag sa Ginoo kay pagbuot man na sa Ginoo, dito na ma-develop sa ilang mission field niya. Nan kay ato man ang trabaho, suportaan na lang nato. Ikalipay ang pagpanarbaho nga bahini ang world mission, nakaambit ka ra gyud gihapon. Mura ra pud kag missionary gihapon. Kay nanggilabot mata sa world mission. Kay magmiserable gyud ta kung magtigom tag bahani ni kalibutan na para lang sa to kaugalingong mga plano, mga kaigsuonan. Mazero kita na pag-abot sa panahon. Because this world is not our home, we are just passing through. Usa kay gayon ni anak, si Jesus naghimo siya usa ka sambingay. Ingon pa niya dunay usa ka tawo nga midagaya og abot sa iyang mga kayutaan. Ingon pa niya nga usa kay gayon ni anak, nag-imagine na siya. Harvesunon pa lang gani ang iyang mga kabtangan. Dili pa maka-harvest, harvesunon. Yung iba na ba na mga duha ka semana mag-harvest na gidagway ko ani. O ibutang ta mga isa ka bulan lusot na gini. Nag-prepare na unsay akong buhaton. Ay akong buhaton gupo na ko ang tanan ko mga budiga. Ibig sabihin daghang kasi budiga. Gupo na ko tanan. Maghimo ko mas dako kayong budiga ug ang tanan nakong abot dito na ko ibutang. Ug kun naa na sila tanan, ako dayon ingnon ang akong kaugalingon, ingon pa niya kalag ko. Pahulay ka na, magmalinawon ka, kaon, inom, paghudya ka, pagkalipay, kaya imong kinabuhi, natagan ana, o daghang mga baandi, alang sa daghang katuigan. But God said, buang ka. Karong gabihuna, kuhaon ko na ang imong kalag, o kinsa may makapanag-iya sa mga butang na imong gitagana, o ang conclusion ni Jesus, mao ni, arita sa conclusion mo apply. Ingon pa niya, mao man usab siya, referring to believers first and foremost, kay believer mo akong gisultian. So para ni applicable ni sa ato. Ingon pa niya, mao man usab siya nga nagatigom og bahandi para sa iyang kaugalingon, apan dili bahandianon ngadto sa Dios. Ibig sabihin bisan pagluwas ta, na busy ta ni kalibutan na, nangitag mga bahandi, tigom kay para sa daghan itong mga plano ni kalibutan na, pero wa ta magilabot sa bulaton sa simbahan sa Ginoo, diin ta gibutang sa Ginoo. Mga kaigsunan ningon ng Bible, mura kitag buang. Gatigom ta sa mga butang nga di na ito mapugan, mawala na gyud one of these days. Ato noong gipakawalay bili, ang butang atong atuon nga di na gyud mawala pa gikan kanato. Iti buanga ginato. Kaya iti buanga. Murag tagwa kasabot sa Biblia. Murag tagwa kasabot sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo gi-address ra bagina nato. Mga kaigsunan, bahala kun sa kabisi, bahala kun sa kagamay sa imong income, bahigahini ang buluhaton sa Ginoo. Ang mission work worldwide ning antos ato mga kaigsuonan ning suffer kay unsaon gitawag sa Ginoo, ang kasing-kasing gibutang sa Ginoo, ang vision des lang kasing-kasing nga dito ta katawga di na ngadto nanawa gipanggamit o gamitonon pa atong isa mo atuay pa kasi ka magtuytuyok pa diri mo abot pa na sa daghan ng mga churches mag-deputize nga ayuda mo sa bulaton worldwide kanus apa makaadto ampo na to nga sana by next year, kung tinawag talaga ng Panginoon si Pastor Don nga makaadto Africa, makaadto siya by next year, di na atag pila pa katuig. God will provide. Pastor Brian na mamit po na init by this year. Iampo na to mga kaigsuonan. Okay, so manggilabot ta, manggilabot. Yung ang Bible, sa gingon dire. But this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching for those things which are before. Ibig sabihin, akong gikabot ang mga butangan naa pa sa kuunahan. Gikalimtan ko ang akong likod. Kaya makadaot man yung duro kag ang akong mga failure kanito. Kalimti na maka ko na. Ang akong mga gustong buhaton kanito. Ayaw na, wala na nangagin na. May problema din na balaka kakayo. Pasag dahil Ginoo na. Alagare siya. Tanawa si Pedro. The only apostle nga nakalakaw ibabaw sa dagat kay nintutok man ni Jesus karon imbis isa na lang ang takadupa nabalaka man kaayo naibalo ding lagubo na iyang kilid iya maginang gitutukan ing undang mag-focus sa pagtanaw ni Jesus so anong nangyari naunlod siya ug moingon siya Ginoo tabang may nilang kay gikapot sa Ginoo ug naingon Pedro gamay sa imong pagtuo igsoon have faith in God dili ni aksidente natawo ta ning kalibutan na dili ni aksidente na luwas ta, dili ni aksidente gibutang ta sa iglesia. God has a purpose. Get involved sa church mission.
Okay? Moving forward. Why? Because our Christian graduation is not yet come. Moving forward. Why? Because our church Great Commission is not yet finished. Wa pa mahuman. Napay daghang luwasunon mga kaigsunan. Napay daghan. Abante lang. Padayon lang. Padayon lang ta. Get involved because ang atong pagpangalagad sa Ginoo, labi na ang pagpangilabot sa kaluwasan sa uban, this is our what we call greatest investment. Isen ka, isa lang kakalags tao, mahal pa sa tibok kalibutan. Isen ka na. Doon ay mga tao nga, mga negosyante o mga bulawan ba? Ingon to isa. Ang akong negosyo, bulawan. Titing mahala. Tapok mga negosyante. Pastor tong isa. Ang pastor dili negosyante, mga kwanto ba, mga murag alumni yata sa mga student, mga classmates sa eskwelahan. Dayon nakatipok pastor nito isa. May mga negosyante tong ingon to isa. Ang akong negosyo, bulawan, mahal kayo kilo ron. Ang gramo ko 6,000 ang gramo. Ito pa 30 plus, 30M plus yung basta mahal kayo. Hindi mahal. Ingon mo to isa. Ay ang akong negosyo, platinum, mas mahal pa sa bulawan. Tawa nagpastor ka, ana-ana lang yung piyong maragwa ka dungog. Hindi ko negosyante. May allowance usay wala. Usay, basta ginawa pa, pantay yung yapon. Ingon po itong isa. Ang akong, kuhin niya ito isa. Kung sa imong negosyo, ang akong negosyo, ngalan na ng sinaw gani kay nga dagang kolor sa ngalan na. Dayamon. Ang pastor kay malinawan man kayo, man sila mura mag na busy kayo, mura mag na hasol kay sa kalibutan. Nya ang pastor ga mura mag wala lang sa buot. Ikaw bra. Pastor, unsa man po imo? Diyan. Ang akong negosyo murag mahal-mahal kay sa inyo. Unsa man? Kalag sa mga tao kung gipangita. Nga naman, mahal pa sa tibuok kalibutan. Ikaw diamond, ikaw platinum, ikaw bulawan, mamatay ka asa kapunta. Away na sayo na amo na inyo. Layo ra mos tinuod. Layo ra mos tinuod. Kining ato dili man ni negosyo. Pero serbisyo, isa ka kalag tao, mahal pa sa tibuok kalibutan. Huna-huna na. Grabe. Kung doon na may pinakadato kayo Kristohanon sa langit, katong soul winner, katong nang gilabot, nabisan mo wala mag-mission, pero sa iyang mga sweldo, tagaan ginagahin ang para sa mission work. Kaya nga naman, bilang church, ato ng trabaho, kakitay gipialan sa Ginoo ana. Natay gitawag Church Great Commission. Unsa man na, going into all the world, teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Ato ang trabaho kaya nga si Pastor Brian tuwa na. Pastor doon mo sunod na po. Kining Indiano, asa ka po na siya punta ko kay Balo. Huwag ito pag-isa. Basta naamay dagang tuwa na dito, pwede mag-support na lang ta nila. Amen? Manghilabot ang mga igsoon. Get involved. Nga naman, maura gini ang paagi, maka-invest ta for our eternity. And then katapusan mga igsoon is the crown God promised to us is sure. Pagadaghang ga promise nato sa kalibutan. Pagadaghang, pero di kakaingon nga sure na. Bisan pag unsa pa nang nakaabilidaran, unsa ka kinasing-kasing nilang promise, ay gusto gid silang muhimo og maayo, tabang nimo. Ako kaniya to ulitaw pa kung nagpastor, daghan kay nga promise nako. Daghan kayo, tagay kong address nimo be, tagay kong address ana. Kay daghan kayo sila mga promise. Isa ba gyud? Daghan ko na kay siya bahandi sila ha. Iya kong isaaran. Pero may na lang kaya akong kasing-kasing wala gyud na ko i-full utang dito sa iyang saad. Naibawaan ako later, nag-divorce na sila og iyang asawa. Naun sa na. Motong akong sulatan ko kayo na naghuna-unaan na imong promise. Situla ng imong panimalay. Imagine mo na, pagkadagang saad. Magkaigsunan, kung doon na may saad na sigurado, kanang saad sa Ginoo. Mapakyas man tanang tao, pero ang Ginoo dili gyud mapakyas nato mga kaigsunan. So, the crown God promised to us is sure.
Maor ni butang di mawala na to. All things we have here on earth are just passing as we are. Only what we have done for Jesus will last forever. Kanang buhat sa pagpangalagad, maura gini ato makuptan hangtod sa kanturan. Because God is not unrighteous to forget our work and labor of love. Sumuni ko nimong tanawon diri sa atong text sa verse 14, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. The word prize referring to reward. Dili ni price nga bili or presyo. Prize referring to reward. Matod pa ni Apostle Paul, I press toward the mark. Ako nang limbasog ngadto sa marka sa reward or ganti sa pinakataas nga pagtawag sa Dios diha kang Kristo Jesus. Paminaw kamo daghan kay mga posisyon sa kalibutan, pero ang pagpangalagad sa Ginoo mo ang pinakataas nga calling. Tinuod daghan kay posisyon sa kalibutan, pero ang pagpangalagad sa Ginoo mo ang pinakataas nga calling. Di lang pastoral calling. Besan pag dili ka pastor, basta nangilabot ka sa bulaton sa Ginoo, nagbuhat ka nangilabot ka sa bulaton sa simbahan, bisan sa worldwide mission, kana mo ang pinakataas nga calling. Doon ay usa ka presidente sa Amerika, pagkaibalo niya nga iyang classmate nagpastor, iyang tawagan, gingnan niya, classmate, continue what you have started, because what you are doing right now is the best or the highest calling of all. Mas labaw pa kang posisyon kay kanako, ni presidente gani sa Amerika. Bahala nagtamayo ta, basta nakasabot ta nga this is the will of God. Tanawon ta ni pag-abot sa panahon kay mga matay man ni mga tao, mamiya ra man ta diri tanan. Tanawon ta kinsay tinuod nga mananaog o kinsay tinuod nga mi-serve sa purpose ng kinabuhi. Remember nga atong kinabuhi dili ni atong binuhat. Remember nga atong kaluwasan dili ni atong binuhat. Remember nga ang langit nga giandam dili atong binuhat. Gitagaan na tag libre sa Ginoo. After salvation gitagaan tag privilege nga makapangalagad. Ug ang Dios nagingon, dili siya dautan, nakalimtan niya ang atong buhat sa pagpangalagad. Iya ginanggantihan man kaigsuonan. Una si Apostle Paul gibiyaan niya ang office niya bilang lawyer. Ingon pa niya, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Moving forward, how? Pipila ka mga reasons behind. Why? Ang atong graduation, wa pa mabot kayo kasi Jesus mo balik. Ito na tamo graduate ni balik niya, kaya matubang magiging niya dahil tamo. Pupaso mo kitang stage niya, isa-isa. Bagyan. Dayon, our great commission is not yet finished. Daghan pang luwasonon. Daghan pa. And then, the crown God promised to us is sure. Kung sa Bible, di niya kalimtan ang buhat nato sa pagpangalagad niya sa gugma. Ibig sabihin, ang pinakasusi sa lahat is, doon ay awit nga regulan, pag-ibig lang ang susi sa lahat. Pag-ibig lang ang susi ng lahat. Pag-ibig, ibig sabihin, love God above all things. That is the very key. Aron makapangalagad ta, makapadayon nga may kalipay. Bisan pag nahibalot ato, na-inform ta atong gisgutan karon, wa pa mobalik si Jesus, our graduation is not yet come. Dayon, our great commission is not yet finished. Napay daghang luwasonon. The crown God promised to us is sure. Bisan pag nahibalot ana kon wa tay gugma, maglisod gyapon ta kun ang atong gugma wala sa Ginoo, naa sa mga butang Ginoo. Ingon ang Bible siya nga nahigugma siya kaugalingon, labaw kanako, dili takos kanako. Na di kita kapangalaga di ay kung natay gihugma labaw pa kay sa Ginoo. Sugo sa Ginoo, the greatest command, love God above all things, because God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Makapadayon ta kung naatay gugma, a quitter never wins, a winner never quits. Loving God is for our own safety. Gusto kang safety ka? Bisan asa ka mo ato, relax mo kasing-kasing, knowing you are safe in the hand of the Lord. I serve Him. Pangalagad sa Ginoo. Akong igagaw ang uyuan, gidesisyonan na untang mamatay siya 1993. Pero ingon siya, Lord, gusto pa ko mong alagad ka nimo. Gitagaag additional year, 30 years. Sa ato pa kung natay gugma sa Ginoo, dili na dali-daling kuhaon sa Ginoo. Bisan pag naa na tay mga balatian, ayuhon ta.
Pero magmaalamon lang po ka. Discipline sa imong pagkaon. Ang sa Amerika, mga civilian dito mga balay, puro may armas. Pero sumala sa survey, mas daghang namatay sa kaon kaysa armas. At may lala pa sa bala. Unsa man na, So, lamit man kay kaon. Yes, but disiplina sa kaon. Dahil disiplina sa tulog. Doon ako'y nabasa. Ingon pa dito, eat less, live long. Na. Standard dito, ingon pa niya, iya ara to, pero maayo sa pagkapasabot, ingon pa niya, ayaw pun ang tangke sa imong tiyan o mukaon ka, 80% lang. Tanawa na magkaon bitaw ta magdako na kay tang busog na kay bigahin na di ba hasta tumatagal kasulot din lugusan na kaginawa then mga inat nga mga kuan magkalawasan hangtod nga mubuyon og uban pa mo na magpunga-punga hangtod daghan pang balatian nga naman ang unang taon namatay pinagig pagkaon mo nang idisiplina ko sa lawas, disiplina sa pagkaon, disiplina sa tulog. Aron lagsik. Kaya nga naman, Master, nga naman, Pastor, kay gusto patang mga lagad sa Ginoo. Higugmao na to ang Ginoo, magpagamit na niya. Lipayon ta sa ikatulong persona sa pagkadiyos. The Comforter, the Holy Spirit is our Comforter. Mga kaigsunan, loving God is for our own safety. Loving God is the only way we can go forward or move forward no matter what. Okay? Dayon, uban sa pagigugma sa Ginoo, ang atong pagpangalaga dili gyud malimtan because God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Move forward. Padayon lang. Don't give up. A quitter never wins, a winner never quits. Manindog ta, magampo ta, mag-awit ta, mag-awit. Okay? Mag-awit ta. Okay? Atong awiton ang constantly abiding